Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang part 12 ng Marrying a Tyrant Billionaire. Sam, you can take a rest today. Ha? Rest? Kaliligo ko nga lang kasi flight natin in 2 hours. Yes, but don't worry. Bago ako natulog kanina ay na-inform ko na ang mga assistant ko na hindi muna tayo babalik ng China today. So, kailan pa ang balik natin? Siguro stay muna tayo ng 2 araw dito sa Pinas. Parang honeymoon na rin natin. Since halos ilang buwan din matapos ang kasal natin bago nangyari to. At siya nga pala, itutuloy na natin ang pagbisita kay Dad bukas. May tanong sana ako, sabi ni Sam. Ano yun? Bakit hindi ka sumipot sa kasal natin? Honestly, gusto ko pero malalaman ng ibang pamilya ko na nakipagpalit ako sa pwesto ng kuya ko. Ang alam kasi ng lahat, kahit binaba ni kuya ang karapatan sa mana niya, ay siya pa rin ang kailangang magpakasal dahil iyon ang utos ni grandma. At isa pa, takot ako na malaman mo na ako ang pakpakasalan mo dahil baka hindi mo ako magustuhan. Alam ko kasi nagalit ka sa akin dahil sa pinabayaran ko sa iyo ang 2 damit na nasira mo. Sa totoo lang, galit talaga ako sa iyo noong mga panahong yon. Sa katunayan, kung nagkataon na buhay pa si Anto noon, baka hindi pa ako pumayag sa gusto nila. Kaya lang, nagkataon na wala siya at ayaw kong pati ang kapatid ko ay mawala sa akin kaya pumayag na ako kahit pa labag sa loob ko. Natatakot kasi akong itigil nila ang pagpapagamot sa kapatid ko kapag hindi ako pumayag sa gusto nila. Pero noon pa naman iyon, nabago na rin naman ang tingin ko sa iyo nang unti-unti kong makilala ang ugali mo. Sam, patawarin mo sana ako sa sasabihin ko pero alam mo bang natuwa ako nang malaman ko na wala na si Anton? Dahil doon, nagkaroon ako ng pag-asa na magustuhan mo ko. Sorry kung ginamit ko ang pagkakautang mo sa akin noon at ginipit kita. Ginawa ko lang iyon para hindi ka mawala sa akin kahit pa madalas ay galit ka sa akin at binabaliwala mo ako. Para sa akin, mas okay nang galit ka sa akin basta masilayan lang kita palagi. Hindi naman ako galit sa'yo dahil wala ka namang kasalanan. Siya nga pala, hindi rin ba alam ng pamilyang Velasco ang tungkol dito? Hindi nila alam. Tanging kuya ko at isang pinsan ang nakakaalam. Naalala mo iyong representative ko sa kasal at yung naghatid sa iyo sa villa ni kuya? Pinsan ko iyon. Saka hindi ko ipinaalam sa mga Velasco dahil alam ko kapag nalaman nilang ako ang pumalit sa kuya ko ay ipipilit nilang ang anak nilang si Althea ang maikasal sa akin at hindi ikaw. Pero kahit naman mangyari iyon ay hindi ako makakapayag na maikasal sa anak nilang mayabang at maarte. Gab, alam mo na bang ampon lang ako ng mga Velasco? Yes! Bago ako pumayag sa kuya ko ay nagpaimbestiga muna ako kaya alam ko. Pero bakit ka pumayag kung alam mo naman na ampon lang naman ako? Kasi gusto kita. Wala akong pakialam kung anak ka nila o ampon lang. Mas importante sa akin na gusto kita. Totoo ba yan? Ayokong sabihin dahil alam ko hindi ka naman maniniwala. Papatunayan ko na lang. O okay. Siya nga pala, hindi pa tayo babalik ng China, hindi ba? Tatawagan ko na lang pala ang kapatid ko. Alam kasi nila na ngayon ang balik ko sa China. Okay, para hindi ka na mag-alala sa kapatid mo, just give me the address of your apartment para maiutos ko sa mga tauhan ko na dalhan sila ng mga kailangan nila, especially food, at para may mga titingin na rin sa kanila. Kaagad namang ibinigay ni Sam at pagkatapos ay itinawag na iyon ni Gabriel kay Fred para iyon na ang mag-asikaso. Thank you, pasasalamat ni Sam. Around 5 to 6 p.m. na rin. Nagising si Sam na kumukulo ang tiyan niya sa gutom. Naalala niya na hindi pala sila kumain ng tanghalian kanina. Wala na rin sa kwarto si Gab. Saan siya pumunta?
Dahan-dahan siyang bumangon at bumaba ng kama. Ramdam niya ang pananakit ng katawan dahil sa mainit na pinagsaluhan nilang dalawa ni Gabriel. Muli niyang isinuot ang roba niya at lumabas ng kwarto. Nakunot noo siya dahil wala roon si Gabriel. Kaagad naman niyang tinungo ang banyo upang tingnan ngunit wala rin ito roon. Baka may pinuntahan lang siya, sabi niya sa isipan. At dahil wala si Gabriel ay nagpasa siyang maligo na lang muna at magbihis. At habang naliligo ay napatingin siya sa katawan niya. Napangiti siya dahil may mga parte ng katawan niya na may mga pulang marka. Bigla tuloy sumagi sa isipan niya ang masarap at hindi malilimutang karanasan kasama si Gabriel. Talagang pinagpala talaga ang betlog na yon. Bukod sa mayaman ay gwapo pa. Pagkatapos maligo ay agad na siyang nagbihis at lumabas ng banyo. Paglabas niya ay wala pa rin si Gabriel kaya kumuha na lang siya ng maiinom at kutkutin sa rep at saka tumambay sa mini living room. Maya-maya ay naisipan niyang tawagan si Nanette para ipaalam na hindi pa siya makakauwi. Nakakatatlong ring muna bago sumagot si Nanette. Hello ma'am? Ate Nanette? Kayo po ako napatawag dahil hindi po ako makakauwi. Nabubulol na saad niya. Okay lang ho ma'am, katunayan po ay kanina ko pa ho hinihintay ang tawag nyo. May mga tao ho kasi sa labas ng apartment nyo na may dalang kung ano-ano at hindi ko po pinapasok dahil wala naman po kayong sinabi sa akin tungkol dito. Sabi noong lalaki ay galing daw ho kay CEO Gabriel Hinder? Mahabang paliwanag ni Nanette. Ganun ho ba? Sige po, papasukin na po ninyo, sabi ni Sam. Hindi rin niya akalain na tutotohanin ni Gabriel ang sinabi nito. Okay po ma'am, pasensya na po kayo. Ayaw ko kasing makagalitan ninyo at nag-iingat lang din po ako, sabi na Nanette. Salamat ate, kamusta ho pala si Marco? Tanong niya. Maayos naman ho. Nalilibang ho sa pagbabasa at sa computer. Siya nga pala ma'am, bukod ho sa mga groceries at ibang pagkain na dala nung dalawang bodyguard, ay may dalawang nurse po silang kasama. Sabi raw po ay magiging nurse daw po ni Marco? Sige, patuloyin na lang po ninyo. Ma'am, sabi rin ho ay sa kabilang apartment daw po sila tutuloy at yung dalawang mukhang bodyguard ay sa kabilang apartment naman po. Yun po ang instruction ninyo mula sa kanilang boss. Ma'am, kilala ho ba ninyo ang boss na sinasabi nila? Saglit na natigilan si Sam. Kinuha rin pala ni Gabriel ang dalawang katabing apartment. Bakit pa niya ginawa iyon? Hello ma'am, tawag ni Nanette nang hindi marinig ang sagot ni Sam. Opo, kilala ko ho at ipapaliwanag ko na lang po sa inyo pagbalik ko ho riyan. Siya nga pala ate, hinahanap ho ba ako ni Marco? Kaninang umaga ho ma'am, pagkagising ho niya. Sinabi ko na lang po na babalik ka naman at huwag siyang mag-alala. Nakinig naman ho. Salamat ate. Siya nga pala ate, tinatanong po ba ninyo kung ano ho ang pangalan ng dalawang magiging nurse ni Marco? Ay opo ma'am. Pareho ho silang Pinay. Ma'am, yung isang tisay po na singkit ang mata ay Chenly Morales ho ang pangalan. Yung isa naman hong may pagkakwela ay Kiseya Mariano ang pangalan at Isay naman ang palayaw. Sa tingin ko naman po ma'am ay mababait naman at maaasahan, sabi ni Nanette. Okay ho, salamat. O siya ate, tatawagan na lang ho kita ulit ha, mag-iingat ho kayo riyan. Kayo rin ho ma'am. Pagkatapos niyon ay pinatay na ni Sam ang tawag. Kasabay niyon ay ang pagbukas ng pinto at paglingon ni Sam ay si Gabriel ang pumasok. Kasunod nito ang service crew na may tulak-tulak na service cart na tila pagkain ang nakalagay. Kanina ka pa ba gising? Tanong nito nang makalapit sabay halik sa pisngi niya. Siguro mga 30 minutes na, saan ka ba galing? Oh, sorry my wife kung hindi na kita ginising. May client lang akong pinuntahan. Gusto sana kitang isama kaso ang himbing ng tulog mo kaya hindi na kita inabala pa. Paliwanag naman ito. Come on, let's eat our dinner. Wala tayong lunch kanina kaya alam kong gutom ka na rin.
Dugtong pa nito saka hinawakan siya sa siko upang alalayang tumayo at sabay nilang tinungo ang mini dining room ng suite. Hindi ka pa ba kumakain? Hindi pa. Wala akong ganang kumain kapag hindi ka kasabay. At saka ayaw ko rin kumain kang mag-isa kaya tiniis ko na rin ang gutom ko. Tugon nito saka hinila ang upuan upang makaupo siya. Wow! Ang sasarap naman nito! Sakto! Gutom na talaga ako. Bulalas ni Sam nang makita ang mga pagkain na nakahain sa mesa. Una niyang tinikman ang corn soup at sinunod ang broccoli pesto pasta. Bukod roon ay may baked salmon with grapefruit salad at chicken and veggie teriyaki stir fry with brown rice rin na nakahain. Try this one, masarap ito. Saka nilagyan ni Gabriel ang plato ni Sam ng baked beef and mushroom with mashed potato. Thank you! Nahihiyang sabi ni Sam. Tinawagan mo na ba ang kapatid mo? Pag-iiba nito ng usapan nang makita na namumula si Sam. Yung kasama lang niya ang nakausap ko. Nag-hire ka rin pala ng nurse? Yes, at kinuha ko na rin ang 2 apartment na katabi ng inuupahang apartment nyo para sa mga taong makakasama nila habang wala ka pa. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Okay lang naman sila kahit wala yung mga taong pinadala mo, sabi ni Sam. Nahihiya na rin kasi siya sa lahat ng mga ginagawa sa kanya ni Gabriel. Enough, okay? Pinaliwanag ko na sa iyo at ayaw ko nang paulit-ulit pa. Ayaw ko lang kasing abusuhin ang kabaitan mo sa akin. Hindi mo naman iyon hiningi. Kusa ko namang ibinigay iyon. So stop thinking na inaabuso mo ako dahil hindi naman. Isa pa, asawa kita, hindi ba? As husband and wife, at ayun na rin ang batas. We have 3 duties. The husband and wife are obliged to live together. The husband and wife are obliged to observe mutual love, respect, and fidelity. The husband and wife are obliged to render mutual help and support. Kaya lahat ng makakaya ko ay gagawin ko. Sumaya ka lang sa piling ko, Sam. Ganon kita kamahal. Gabriel believes that if you truly love someone, love them completely, cherish them, and tell them. But most importantly, show it. Hindi mo kasi masasabi ang panahon. Hindi mo alam kung kailan mananatili ang isang tao sa buhay mo, kaya hanggat kasama mo ang taong mahal mo o mga taong mahalaga sa buhay mo, ay gawin mo na ang lahat ng makakaya mo upang wala kang pagsisihan bandang huli. Never take them for granted and never hide your feelings. Say what you need to say. Sabihin at ipakita mong mahal mo sila at mahalaga sila sa buhay mo. Because everything is temporary in this world. Don't waste your time. Napatigil sa pagsubo ng pagkain si Sam. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang tingin ni Gab. Kasunod niyon na ipinatong niya ang kamay sa kamay nito at pinisil ng mahigpit at sinabi, Gab, thank you. Salamat kasi sa kabila ng pagiging mailap ko sa iyo noong una pa lang tayong nagkakilala ay lahat ginagawa mo to please me. Salamat din dahil simula makilala kita, you always make me feel special. And in my darkest hour, you come to shine your light and wash away my fears. Dumating ka sa mga pagkakataong malungkot ako at halos mawala na ng pag-asang mabuhay. Thank you is not enough sa lahat ng mga ginagawa mo sa akin. Sana hindi ka magbago. Sana ikaw pa rin iyong taong makakasama ko hanggang dulo. Taong magpapasaya sa akin kapag malungkot ako. Isang taong magmamahal sa akin at papakamamahalin ko. Kasabay ng pagbangkit ng mga katagang iyon ay sunod-sunod ring tumulo ang mga luha ni Sam. Shh! Stop crying, okay? Sabi nito habang pinupunasan ang mga luhang namamalisbi sa pisngi niya gamit ang hinlalaki nito. I love you, my wife. Having you in my life is my greatest joy. Thank you also dahil na-appreciate mo ang lahat ng ginagawa ko. Buong pusong sambit nito. Makikita sa mga mata nito ang sobra-sobrang pagmamahal sa asawa. Napangiti naman si Sam. You know what? When I look at you, it's hard to understand how I got lucky enough to have someone as caring and loving man as you in my life.
And I just want to let you know that I always appreciate how you show that you really love and care for me. Thank you for coming into my life, Gab. Thank you for lighting my life again. And I love you too. Madamdamin at buong puso rin na pahayag ni Sam. Kinabukasan, 8 a.m. pa lang ay nasa biyahe na sina Gabriel at Sam upang bisitahin ang daddy ni Gab. 3 convoy sila dahil as usual kasama ang mga assistant at ilan sa mga bodyguard ni Gabriel. Samantha also finds out that Gabriel's father lives in Tagaytay City. Pamilyar sa kanya ang lugar na iyon dahil madalas niya itong nababasa sa newspapers at sa internet. Nabasa rin ni Sam noon na sikat ang Tagaytay at isa rin ito sa mga paboritong pasyalan ng mga turista. She also read in one article that Tagaytay City is always on the top of the list of weekend destinations for city dwellers. It's known for its stunning views, gastronomic food trips, and family-friendly activities. Despite being just 2 to 3 hours away from the Philippines capital, Manila, Tagaytay has more excellent weather. At sigurado si Sam na magugustuhan rin niya ang lugar dahil sa nababasa niya at parang bagyo rin ito dahil sa malamig na klima. Kailan huling bisita mo sa dad mo? Tanong ni Sam. 6 months ago. May business trip ako noon sa Korea at dumiretso ako ng Pinas after ng deal with a Korean investor. Medyo matagal-tagal na rin pala. Malapit ka ba sa daddy mo? I mean, mayroon naman kasing anak na mas malapit sa ama o sa ina. Saan ka mas malapit? Muling tanong ni Sam. Well, both naman malapit ako. Kaya lang, dahil mas malayo ako sa dad at mas nakakasama ko palagi ang mom ko, ay sa kanya ako madalas nagsasabi ng mga problema ko. Ganun ba? Pero okay naman kayo ng dad mo? Okay naman. Parang si Uncle Herbert lang din ang ugali nun at alam kong magkakasundo kayong dalawa. Kinakabahan ka ba? Tanong nito at hinawakan ang kamay nito at pinagsalikop ang mga palad nilang dalawa. Medyo. Tanging tugon ni Sam. Para kasi sa kanya ay hindi naman siya ang babaeng karapat-dapat kay Gabriel dahil wala naman siyang maipagmamalaki bukod sa taglay na ganda. Ni hindi nga siya nakapagtapos sa kursong kinuha niya noon. My wife, huwag kang kabahan. Isa pa, wala ka naman dapat ikabahala dahil kasama mo ako. Trust me, okay? I love you. Malambing nitong sabi sabay halik sa noo ni Sam. I love you too. Pabulong nitong sabi sa tainga ni Gabriel. May ibibigay pala ako sa'yo. Wika nito saka may dinukot sa kung ano sa bulsa ng pants nito. Samantha saw a small red jewelry box and when Gabriel opened it, she saw a costly 2-diamond wedding ring. Para saan yan? Kunot ang noo na tanong ni Sam. Para sa atin. This is our wedding ring. Wedding rings represent the unbreakable bond of lifelong love and commitment between two married people. So, we need to wear this ring to prove that you are mine and I'm yours, Gabriel said. He put the wedding ring in Samantha's fourth finger on her left hand. Pagkatapos noon ay kinuha naman nito ang isa pang singsing at ibinigay kay Sam at sinabi, "Isuot mo rin ito sa akin." Sinunod naman ito ni Sam para tuloy silang ikinasal ng mga oras na iyon. Okay, tapos na ang kasal. Pwede ko na bang mahalikan ng bride ko? Nakatinging sabi nito. Napangiti si Sam sa sinabi nito pero hindi siya magpapahalik dahil nahihiya siyang makita sila ng driver. Kiss your face, pasungit niyang wika. Damot naman ang asawa ko. Humanda ka sa akin mamaya. Kung ano naman iyang naiisip mo, tigilan mo na yan. Wala na bang ibang laman ng isip ko kundi ikaw at kung paano kita paliligayahin? Tugon nito na pinisil ng bahagya ang palad ni Sam. Kaagad namang pinamulahan ng pisngi si Sam nang marinig ang sinabi nito. Iba kasi ang pumasok sa isipan niya nang marinig ang salitang paliligayahin. Bakit naman nagbablush ang asawa ko? Siguro, iba ang nasa isip mo, no? Mukhang pareho ata tayo ng iniisip, my wife.
Inirapan lang ito ni Sam dahil kapag sinagot pa niya ito ay lalo lang siya nitong aasarin. Ryan, wala na bang ibibilis yan? Baling ni Gabriel sa driver nila. Sir, pasensya na ho at matraffic din sa Pinas. Hayaan ho ninyo at bibilisan ko rin ang pagmamaneho kapag maluwag na ang daan. Sagot ni Ryan na may tonong Batangas dahil tubong Batangas ito. 10 taon nang nagtatrabaho si Ryan sa mga hinder at katunayan niya na ay driver siya noon ng ama ni Gabriel. Ngunit nasa Pinas na ito namamalagi ay si Gabriel na ang madalas niyang ipinagmamaneho. Bata pa lang si Gabriel ay sa pamilyang hinder na siya nagtatrabaho kaya medyo kabisado na niya ang ugali ng amo. Binata pa si Ryan kaya kahit nasa 8 taon ang agwat niya kay Gabriel ay nasanay na rin siyang tawaging Ryan. Wala na bang shortcutan? Sir, wala ho. Kakamot-kamot sa ulo na sagot ni Ryan. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang nagmamadali ang boss niya, dating naman itong hindi ganito. Okay, napapatangong sabi nito. Mukhang dismayadong iyang mukha mo, sabi naman ni Sam. I want you, mahinang bulong nito sa kanya. Muli na naman niya itong kinurot ng pino sa tagiliran dahil sa sinabi nito. Nakakarami ka na ha? Kulang pa yan. Isa pang kurot at sa hotel ang bagsak natin ito. Birong banta nito. Bigla namang natigilan si Sam pero parang gusto rin niya ang naisip ng asawa. Tila nakaramdam rin siya ng kakaibang pakiramdam dahil sumagi na naman sa isipan niya ang mga maiinit na pinagsaluhan nilang dalawa. She also wants him. Samantala, hindi na nakatiis si Gabriel kaya agad na tinawagan si Fred upang ipag-utos na magpabook ng isang kwarto sa hotel. Nang marinig ito ni Sam ay agad niya itong sinaway. 2 oras lang naman ang biyahe kaya nahihiya siyang abalahin pa ang assistant nito. At saka gusto rin niyang asarin ito para makaganti siya. Gusto niyang tingnan kung hanggang saan ang kaya nitong pagtitimpi. What? Bakit naman ayaw mo? Tanong ni Gabriel. Baka sa mukha nito ang pagkadismayado. Gab, 2 oras na lang ang biyahe natin. Tiisin mo na lang yan. Sagot niya. Hindi ko kaya, bulong nito. He felt in pain na gusto na niyang magpasabog. Magtiis ka, isa pa. Pagod ang katawan ko. My wife naman, grabe naman itong parusa mo sa akin. Reklamo nito sabay sandal ng ulo sa balikat niya. Natatawa naman si Sam sa reaksyon ng asawa. Para itong bata na inagawan ng candy sa itsura nito ngayon. Matulog ka muna para hindi ka mainip. Gisingin na lang kita mamaya kapag nakarating na tayo, sabi niya. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Sabi ni Gabriel na may lungkot ang mukha. Pero agad ding ipinikit ang mga mata. At dala rin ng pagod, nakatulog si Gabriel. Mabuti naman at nakatulog si Betlog. Natigil na rin ang pangungulit. Hays, ang gwapo talaga niya. Bagay na bagay sa mukha niya ang matangos nitong ilong at heart-shape na mga labi. In fairness, ang habat ang ganda ng mga pilantik ng mga mata niya. Kapag nagkaanak siguro kami ng lalaki, for sure, mana sa kanya. At syempre, mana rin sa kagandahan ko kapag babae ang magiging anak namin. Sabi ni Sam na nangingiti pa rin habang pinagsasawa ang pagmasdan ang gwapong mukha ng asawa. Ma'am, dito na ho tayo, sabi ng driver kay Sam pagkahinto pa lang ng sasakyan. Hindi na niya namalayan ang oras dahil sa mukha ni Gabriel nakatuon ang atensyon niya simula kanina. Ito na po ba ang Tagaytay, Kuya Ryan? Tanong ni Sam na napatingin sa labas ng bintanang ng sasakyan. Oho ma'am, dinin na ho tayo, sagot nito saka bumaba na ng sasakyan. Gab, dito na tayo, gising ni Sam kay Gabriel. Ungol nito. Dito na tayo sa bahay ng daddy mo. Gising na. Dahan-dahan namang nagmulat ng mga mata si Gabriel. Napasarap pala ang tulog ko. Sorry my wife. Ngalay ba ang balikat mo dahil sa akin? Hindi naman. Alam kong pagod ka kaya hinayaan kitang makatulog. Let's go?
Sabi nito saka binuksan ang pinto ng sasakyan saka bumaba pagkatapos ay inalalayan ding makababa si Sam. Pagkababa naman ng sasakyan ay namangha si Sam sa nakita. Tumambad sa kanya ang napakagandang tanawin mula sa kinatatayuan nila. Simple lang din ang design ng dalawang palapag na villa na nakatayo sa gitna ng isang malawak na fully landscape environment at napakaganda nitong tingnan. Do you like it? Tanong ni Gabriel nang makita na manghang-mangha ang asawa sa nakita. Ang dad mo lang ang mag-isang nakatira? Yes, pero madalas namang umuwi si ma'am. Ang ganda, para ang Baguio rin ang klima at ang ganda rin ng mga tanawin. This place is called Tagaytay Highlands. All villas here at Tagaytay Highlands is a complex of 48 individually designed detached homes in a fully landscape environment with a Southern California rustic theme. Top quality natural materials such as wood, stone, clay, and stucco are used to authenticate in rustic feel. And from here, you can see the views of Laguna de Bay, Mount Makiling, and Mount Banahaw, the golf course, and the lights of Manila during nighttime. Really? Wow, ang ganda pala talaga. Don't worry, hindi tayo uuwi ng China hanggat hindi natin nalilibot ang Tagaytay. See you, Gabriel. Pasok na ho tayo. Naghihintay na sa loob ang daddy ho ninyo, sabi ni Fred nang makalapit ito sa kanilang dalawa. Come on, let's go inside, sabi ni Gabriel kay Sam saka hinawakan ang kamay nito at magkasabay na pumasok sa loob ng villa ng daddy nito. Son, welcome back, bati ng ama ni Gabriel. Thanks, Dad. Who is she? Tanong nito na nakatingin kay Sam. She's my wife, Samantha. Sam, this is my dad. Pakilala nito sa dalawa. Magandang tanghali po. Kinakabahang bati ni Sam. Tinanguan lang nito si Sam at agad ding ibinaling ang tingin kay Gabriel at kunot ang noong nagtanong. At kailan ka pa nag-asawa? Dad, I will explain it to you later. Let us take a rest first, sabi nito saka hinila na si Sam paakyat sa ikalawang palapag ng villa. Napakakibit balikat na lang ang ama niya. Wala itong alam sa ginawa ng anak pero hindi naman niya ito pwedeng pakialaman. Isa pa, malaki ang tiwala niya kay Gabriel at sigurado naman siyang alam ng anak ang ginagawa nito. Hindi rin naman niya ugaling pangunahan ng anak sa gusto nitong babae. At alam niyang seryoso ito sa sinabi nitong asawa dahil ni minsan ay hindi pa ito nagdala ng babae sa pamamahay niya. Sir, kumain daw muna kayo ng tanghalian, sabi ng dad nyo, sabi ng boses ng babae pagkatapos nitong kumatok ng 3 beses sa pinto. Susunod na ho, tugon ni Gabriel. Katatapos lang nilang mag-shower at makapagbihis ng mga oras na yon. Bumaba muna tayo, sabi niya kay Sam. Pwede bang dito na lang muna ako? Nahihiya kasi si Sam na makiharap sa daddy ni Gabriel kaya kahit gutom na siya ay tinitiis na lang niya na makaiwas lang. My wife, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na magtiwala ka lang sa akin? Sinabi ko na sa iyo na wala kang dapat ikabahala kapag kasama mo ako, hindi ba? Naiilang ako. Hindi alam ng daddy mo na ikaw ang ikinasal at hindi ang kuya mo. Paano kung... Enough. Agad na putol ni Gabriel sa iba pang sasabihin na Sam. Halika na. Aya nito na hinawakan na siya sa kamay at marahang hinila palabas ng kwarto. Kahit kinakabahan, wala nang nagawa pa si Sam kundi ang sumunod na lang kay Gabriel. Pagkababa ay magkasabay at magkahawak kamay nilang tinungo ang dining. Nadatnan nilang kumakain na ang daddy ni Gabriel. Mabuti naman at bumaba na kayo. Umupo na kayo at sabayan niyo na akong kumain. Iha, feel at home. Huwag kang mahiya. Kung may gusto pa kayong kainin sabihin niyo lang at magpapaluto tayo, sabi nito. Napalingon naman si Sam kay Gabriel. See? Wala kang dapat ikabahala. Tila nabawasan naman ang kaba sa dibdib ni Sam nang marinig ang sinabi ng daddy ni Gabriel. Akala niya ay hindi siya nito papansinin.
Iha, kumakain ka ba ng sinigang na karne ng baboy? Tanong nito kay Sam. Bale, nakatikim na po pero isang beses pa lang po. Nahihiya pa rin tugon niya. Ganun ba? Ibig sabihin yan ay pangalawang beses mo na palang makakakain kung kakain ka ngayon. Opo. Siya, tikman mo na ang luto ni Manang Rosa. Panigurado hahanap-hanapin mo kapag natikman mo na. Sige po, tipid na tugon ni Sam. Napangiti naman si Gab. Alam kasi niyang natatakot ito sa daddy niya kaya halos hindi pa rin kumikilos upang kumuha ng pagkain. Kaya siya na lang ang naglagay ng pagkain sa plato nito at sinabing, "Kumain ka ng marami. Alam ko kanina ka pang gutom." "Thank you." Pasasalamat naman ni Sam saka kinuha na ang kutsara at nagsimula ng kumain. Tama nga ang daddy ni Gabriel. Ang sarap ng pagkaluto ng sinigang. Tama lang ang asim at ang lambot ng karne. Iha, ano pala ang business ng pamilya nyo? Napatigil sa ere ang kamay ni Sam na may hawak na kutsara. Akma na sana siyang susubo nang magsalita ang ama ni Gabriel. Expected na ni Gabriel na itatanong iyon ng daddy kaya to the rescue siya sa asawa. Dad, anak ko ng mga Velasco si Sam. Anong ibig mong sabihin? Paanong? Nagpalit kami ng pwesto ni Kuya, Dad. Ano? Bakit hindi ko alam ito? Ako ho ang nagpasya na huwag munang ipaalam sa inyo at para sa kaalaman po ninyo ay ibinaba na ni Kuya ang karapatan niya sa mana. But why? Dad, ayaw ho niyang magpakasal sa iba dahil may mahal siyang ibang babae. At ano naman ang dahilan mo bakit ka pumayag sa gusto niya? Dad, you already know the answer. Hindi naman masama kung sasabihin mo sa harapan ko at sa asawa mo. Napatingin naman si Gabriel kay Sam. Saka hinawakan ang kamay at walang takot na sinabi. Because I love her at sa tingin ko siya talaga ang babae para sa akin. Well, ramdam ko nga at wala naman akong magagawa dahil desisyon mo ayan at may tiwala naman ako sa'yo. Sa ngayon ay wala na akong pwedeng sabihin kundi congrats to both of you. And please, bigyan nyo na agad ako ng apo para naman mayahabol-habuli naman ako rito. Dad, masyado pang maaga. Just give us a chance na ma-enjoy muna ang mga company ng bawat isa. Pasasaan ba't mangyayari rin iyan? Okay, pero huwag naman masyadong matagal at baka hindi na kayanin ng tuhod kang maghabol. Pabirong sabi nito. Napatingin naman si Sam at napangiti. Tila gumaan ang pakiramdam niya nang marinig ang biro ng daddy ni Gabriel. Tama nga si Gab. Parang uncle din nito ang ugali ng dad nito. O iha, kumain ka pa. Busog na ho ako, ang dami ko na pong nakain. Tama nga po kayo, ang sarap po ng sinigang. Mabuti naman at nagustuhan mo, ilang taon ka na pala iha? 19 po, turning 20 next month. Tumango lang ang ama ni Gabriel. Sa isip niya hindi naman masyadong malayo ang edad nito sa anak niya kaya alam niyang magkakasundo naman ang dalawa. Unang tingin lang din niya kay Sam ay nakikita niyang magiging mabuting asawa ito para sa anak niya. At kung paano rin kumilos si Sam ay parang asawa rin niya. O siya, maiwan ko muna kayo at may pupuntahan lang akong kliyente at babalik rin ako kaagad. Kung may kailangan kayo ay tawagin lang ninyo si Manang Rosa. Pagkatapos sabihin ng mga iyon ay umalis na ito. Naiwan naman ang dalawa sa dining. Ano pala ang pinagkakaabalahan ng dad mo? Bukod sa restaurant, may farm na pinagkakaabalahan si dad. It's a hydroponics farming at doon madalas nauubos ang oras niya. Talaga? Pwede ba tayong pumunta sa farm? Oo naman. Bukas ng umaga pupunta tayo roon at mag-iikot-ikot na rin dito sa Tagaytay. For now, sosolohin muna kita dahil kanina pa ako nagtitimpe. Akala ko naman nakalimutan mo na yung kapilyuhan mo kanina, hindi pa pala? Alam mo, nakaligtas ka na. Well, gusto ko kasing makakain ka muna para may energy ka. Dahil sigurado akong mauubusan ka ng lakas mamaya. Sabay kindat sa kanya. May magagawa ka ba kapag ayaw ko?
My wife naman. Sorry, ayoko. Seryoso ba yan? Yes, ano sa tingin mo, nagbibiro ako? Talagang tinikis ni Sam si Gabriel para alamin kung hanggang saan ang hangganan ng pasensya nito. Well, kung ayaw mo talaga, wala naman akong magagawa. At hindi naman kabawasan iyan sa pagmamahal ko sa'yo. Pero, yakap at kiss pwede? Mukhang sa kiss at yakap nagsimula pero sige na lang. Baka mamaya niyan ay hindi ka lang napagbigyan ay maghahanap ka na ng iba. Dinaan na lang ni Sam sa biro ang mga bagay na iyon pero ang totoo ay seryoso siya sa sinabi. Madalas kasi sa mga napapanood at nababasa niya sa mga drama series ang mga ganong senaryo. Madalas kapag hindi napagbigyan ang mga lalaki sa usaping pagtatalik ay naghahanap ito ng iba. Sam, hindi mangyayari iyon, okay? As I said, hindi kabawasan ng pagmamahal ko sa'yo ang bagay na iyan. Ikaw lang at wala ng iba. Sana pagtiwalaan mo naman ako sa ganyang bagay. Oo, mahirap magtiwala pero kaya ko naman iyang patunayan sa'yo. I'm sorry, natatakot lang kasi ako. Stop overthinking, okay? You're only creating problems that aren't there. Ang kailangan lang natin sa ngayon at susunod pang pagsasama natin ay tiwala sa isa't isa. Hindi kasi makakatulong sa buhay mag-asawa natin ang mga negative thoughts na iyan. Yes, kasama sa buhay ang problema pero huwag nating ituon ang sarili natin sa ganon kung gusto natin ng payapang buhay. Alam mo, kaya ko ito sinasabi sa iyo dahil sa mga magulang ko. Hindi ko kasi sila nakitaan na pinag-iisipan ng hindi maganda ang isa't isa kahit magkalayo pa sila. Sana ganun din tayo. I'm sorry, sabi ni Sam sa yumakap kay Gabriel. Ramdam niya kung gaano ito kaseryoso sa buhay kaya kailangan lang niya itong pagkatiwalaan. It's okay, hindi naman ako galit dahil doon. Pero palagi mong pakakatandaan na mahal kita, anuman ang mangyari. I love you too, buong pusong sambit ni Sam. Akyat na tayo? May kailangan rin kasi akong i-check ng mga emails from important person. Okay, iiwan na lang natin ito ng ganito sa mesa? Huwag mo nang alalahanin iyan at si Manang na ang bahala dyan, sagot ni Gabriel saka sabay na silang bumalik sa kwarto nilang dalawa. Pagbalik sa kwarto ay naging busy na nga si Gabriel sa trabaho nito kaya nakontento na lang si Sam na manood ng movie sa laptop niya. Gumamit na lang siya ng headphone upang hindi ito maistorbo. Ngunit habang nanonood siya ay napansin niyang may tumatawag sa cellphone ni Gabriel. Nakalapag ito sa maliit na table katabi ng kama na malapit sa kanya kaya nakita niya kung sino ang tumatawag. Gab, tumatawag si Audrey, sabi niya. I'm not interested in talking to her, agad na sagot nito. Baka naman importante lang. Hinayaan pa rin ito ni Gabriel kaya hindi na kinulit pa ni Sam ang asawa. After a few minutes of ringing, Gabriel's phone suddenly stopped ringing. But after a while, a message popped up. Gab, may message ka. Tumayo naman si Gabriel upang tingnan iyon. Pagkabukas ni Gabriel ng cellphone, nakita niya na galing kay Audrey ang mensahe, saying, Gabriel, we didn't manage to reach an agreement last time. Can you find some time to have a good chat? Our two families have worked together for so many years. Sana huwag mong sirain ang pinagsamahan ng pamilya natin. Napapailing na lang si Gab pagkabasa ng mensahe galing kay Audrey. Naiinis siya sa tuwing ginagamit nito ang pamilya para lang magkita sila, mga bagay na ayaw ni Gabriel. Ganon pa man, tinawagan pa rin niya ito. Nakadalawang ring lang at agad itong sinagot ni Audrey. Gabriel, buti tinawagan mo ako agad. Miss Sevilla, if it is about the business, I will tell my assistant and my manager to contact your company directly. Nasa business trip ako, so please stop bothering me. Gabriel, gusto ko lang sana na personal nating pag-usapan para naman mas maayos. Gabriel said lightly, Is that so? Kilala na niya si Audrey kaya alam na alam niyang hindi naman tungkol sa negosyo ang pakay nito, kundi gusto lang siya nitong makita. Kasama mo ba ang stylist mo? Tanong nito.
Does it have anything to do with you? Gabriel asked coldly as usual. Audrey gritted her teeth and said, Wala naman, natanong ko lang. All right, Miss Sevilla, if you don't have anything else to do, I'll hang first. I still have something important to do, Gabriel said in a cold voice. He was too lazy to entertain Audrey at all. Noon pa man ay hindi na talaga niya ito gusto kahit pa halos ipagduldulan nito ang sarili sa kanya. Hindi ang tipo ni Audrey ang gusto niyang babae kahit pa hindi magkalayo ang estado ng pamumuhay nila. Isa pa, may asawa na siya, kaya wala nang dahilan para kausapin o makipagkita pa siya rito. Pagkatapos noon ay agad na niyang pinatay ang tawag. Bakit naman ganyan ka makatingin sa akin? Nagsiselos ka ba, my wife? Tanong ni Gabriel nang malingunan niyang nakatingin sa kanya si Sam. Hindi Nakatingin lang, nagsiselos na agad. Tanggi ni Sam pero ang totoo ay nakaramdam siya ng selos ng mga oras na iyon. My wife, hindi masamang umamin. Hindi nga, sabi niya saka umiwas ng tingin. Sigurado ka? Oo. Kung hindi ka nagsiselos, bakit hindi ka makatingin? Bakit iniiwasan mo ko? Bumalik ka na sa trabaho mo, inaantok na ako. Ayaw ko, hanggat hindi mo sinasabi sa akin, hindi kita titigilan. Hindi nga ako nagsiselos, ang kulit mo. Ramdam ni Gabriel na nagsiselos si Sam kaya nilapitan niya ito at niyakap. Alam mo my wife, wala kang dapat ikaselos dahil ikaw lang ang babae sa buhay ko. Ikaw lang ang mahal ko at pakamamahalin ko. Talaga? Papatunayan ko na lang. Alam ko namang mahirap paniwalaan kapag puro salita lang. Okay. Tanging tugon na Sam. Niyakap naman siya nito ng mahigpit. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto at pagkatapos isang boses ng babae nagsalita. Sir, pinapatawag po kayo ng daddy niyo sa baba. Susunod na ho, sabi nito saka bumaba na ng kama. Pwede ba akong magpahangin sa labas? Paalam rito ni Sam. Okay, halika na, sabay na tayong bumaba. Pagkatapos nun ay sabay na silang bumaba. Nadatnan nila sa living room ang daddy ni Gabriel na may kausap na dalawang may edad na lalaki. Lumapit si Gabriel sa mga ito at si Sam. Si Sam naman ay tumungo sa pintuan para lumabas. Gusto niyang makita ang buong paligid at busugin ang mga mata ng magagandang tanawin sa labas. Pagkalabas ni Sam ay nakasalubong niya si Fred. Saan po kayo pupunta, ma'am? Tanong nito sa kanya. Gusto ko pong mag-ikot-ikot sana. Saan ba ang daan po papunta sa likod? Dito ho, ma'am. Turo ng isang katamtamang lalaki na sa sementadong daan. Salamat. Ma'am, gusto ho ba ninyong samahan ko kayo? Wag na, Fred. Thank you. Tumango na lang ito at nasundan na lang siya ng tingin. Nang sundan ni Sam ang daan ay napadpad siya sa isang garden. Namangha siya sa nakita. Iba't ibang halaman at mga bulaklak ang naroroon at sa tingin niya ay alagang-alaga dahil sa linis at ganda ng tindig ng mga halaman. At isa pa, nagpapaamay sa kanya ay ang mga nagliliparang paru-paro sa iba't ibang klase ang laki at kulay. Wow! Bulalas niya habang nakatingala at pinagmamasdan ang mga nagliliparang mga paru-paro. Who are you? What are you doing here? Napalingon si Sam nang marinig ang boses ng babae. Sa paglingon niya ay nakita niya ang isang may katangkaran at sexy na babae. Blond ang maalon-alon nitong buhok at may makapal na make-up. Hindi agad nakasagot si Sam. Hindi kasi niya alam na may iba pang tao sa villa ng daddy ni Gab bukod sa mga kasambahay nito. Answer me! Siguro magnanakaw ka, no? Ha? Nagkakamali ka ng iniisip. Anong nagkakamali? Kung hindi ka magnanakaw, bakit ka na parito at hindi naman kita kilala? Kararating lang kasi namin kanina. What do you mean? Oh my God, kasama mo bang dumating si Gabriel? Isa ka ba sa assistant niya? Alam mo bang crush ko siya? Ang tagal kong hinintay ang pagbabalik niya. Sana magkaroon na kami ng pagkakataon na magkausap. Hindi ba assistant ka niya? Pwede bang gumawa ka ng paraan nang magkausap kami? Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng pera. Pero hindi na natapos pa ang sasabihin ni Sam dahil agad na nitong pinutol. Wala nang pero-pero,
Basta gumawa ka ng paraan at ako na ang bahala sa'yo. By the way, I'm Cindy Olivia Casio. Just call me Ollie. Ang dad ko ay isang mayor sa lugar na ito at madalas akong kasama ng daddy ko kapag pumupunta siya rito. Nagbabaka sakali rin kasi ako na makita si Gabriel. Alam mo bang unang kita ko pa lang sa kanya na in love na ako? Kung pinayagan lang ako ng daddy ko, baka pumunta na ako ng China para makita lang ang pinakamamahal kong si Gabriel. Kuwento nito na may halong kaartihan. Hindi na nakapagsalita si Sam dahil hindi na siya nito binigyan ng pagkakataon na makapag-explain. Ano na lang kaya ang magiging reaksyon nito kapag nalaman nito na asawa siya ni Gabriel. Pero dahil mabait siya ay hahayaan muna niyang magpantasya ito sa ngayon. At hayaan din ito na ito ang makadiskubre ng totoong ugnayan nila ng taong tinatawag nitong pinakamamahal.